Mali ba o tama? Kung magsinungaling man yung kausap ko, na sabihin niyang hindi totoo, sino kaya ang may kasalanan? At bilang tao naman, kapag gayon ang tugon, Diyos ko at Ama ko, paano ko pa pong sasambitin kung gayon? Hindi daw totoo, di makatwid akong may sala. Ako nag-iisip ng hindi tama. Ngunit ang Diyos kaya ay sinungaling. Ang Espiritong Banal ba ay sinungaling? Nakikita ang tao, batid ang ginagawa ng tao. Sino ang lalabas na sinungaling kapag hindi umamin ang taong kinausap at tinutuwid? Hindi ba ang ginagamit? Paano pang magtitiwala ngayon ang ginagamit kung di pala totoo yung sinasabi niya? Kaya't ito ngayon ang hamon sa mga naglilingkod. Kung paano mo lalabanan ito? Na Diyos ko, ayoko nang magtiwala sa nagsasabing ito. Mali pala po ang dinidikta sa akin. Hindi daw po totoo. Hindi ba't daratal yung kahinaan? Daratal yung pagtugot? Kanino nagmula? Sa mga taong kung nakinig ka sa kapwa mo doon sa sinabing hindi totoo, nagsisinungaling lang pala. Sino ang mananagot? Ang nanghina ang loob na totoo ang ginagawa o ang nagpahina ng loob sa totoong gumagawa? Hindi ba't yung ayaw umamin ng kasalanan? Sapagkat ito'y nagpapakatotoo. At yan ngayon ang kalaban dito sa mundo. Kapag nagpapakatotoo ka, kalaban mo yung kapwa mong hindi totoo. Sadyang kahirap. Kaya't kung matatangay ka sa taong hindi makatupad at makaganap sa kanyang katotohanan na nais ng Ama, parehas kayong nagupo. Walang napili ni isa. Halimbawa, magkaibigan kayo, mag-anak kayo, mag-asawa kayo, magkakapwa-tao kayo. Ang tanong, kung lahat ng ginagamit na nagpapakatoto'y maghugupo ng kapwa-tao, sino pa? Mayroon pa po ba? Kung yung nagpapakasakit, dagsawa sa pagpapakatotoo, nang dahil nahirapan na, nakapanaig na rin ang pagkatao, sino pa? Mayroon pa ba? Kaya, ipanalangin nyo ang mga nagpapakatotoo. Naway maging katapatan ay huwag mawalay. Alam nyo ba ang nagiging ugali ng mga nagpapakatotoo? Alam nyo ba kung anong nagiging kalooban ng nagpapakatotoo? Mas gusto pa nilang mamatay kaysa magkasala pa. At yan ang totoo. Kapag inaagaw ka ng tukso, kapag gusto mong magpakamatay ka na, kaya lang hindi pwede eh. Dahil tapat ka, may mangungusap sa'yo. Anak, ako ang hintayin mong magtakda. Sa akin mo'y pagkatiwala. Huwag mong papatulan ng tao sa lupa. Kung matwid ba siya, kung totoo ba siya, kakalabanin ka. Yan po ang totoo. Pag nilayan ninyo, magbulay kayo. Katulad ng kaganapan sa Kristo, Panginoon ko at Diyos ko, tinatawagan ng tao. Kung totoo ba ang mga tao sa panahon na yun, kumalaban ba? Kumalaban ba ang mga kumalaban kung totoo sila na may kabutihan? Sino ba ang gagawa ng himala at mga hiwaga? Nabuhay sila ng ilang panahon, hindi sila nakagawa ng ganong himala at hiwaga, at nang dumating ang anak na isinugo, nakita lahat ito, hindi pa rin naniwala. Bakit? Sapagkat pagkatao, maraming hinahanap, maraming hahanapin, maraming gusto na hindi makuha, na hindi maabot.
Kaya't kung minsan may mga pumapatay para makuha lang ang gusto nila. At kanino naman yaong pumatay? Hindi ba sa demonyo? Subalit, ang nagmimithi ng katatagan, pinalalawak ang katotohanan, lumalawak ang katapatan, tumitibay ang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang marapat sa tao, magnilay at magbulay ito sa bawat katagang sinasambit ng kapwa niya, pagnilayan kung sinong totoo at tama sa dalawat sa tatlo. Sapagkat kayo mismo, tarok nyo ang kalooban nyo, batid ninyong gawa ninyo, laman ng isip nyo'y batid na batid nyo. Kaya't kung ang totoo ang sinasambit ko, pagnilayan nyo muna ito bago magsumagot ang mga isip nyo. Kayo mismo masasabi nyo sa sarili nyo, ano ba ang ginagawa ko? Ganito ang ginawa ko at ganito ang ginagawa ko. Tama nga naman ang Espiritu Santo. Bakit di maamin ng tao? Sapagkat ang tao'y mahalaga ang katawan kaysa sa kaluluwa. Pinahahalagahan ng katawan kaysa sa Ama. Mga kapatirang Divine Mercy, mapahalagahan nawa ninyo ang kaluluwa nyo at ang Ama upang mapagtibay nyo ang pananampalataya nyo, mapalakas ang pananalig nyo, mapagliwanag ang diwa nyo, mapatatag ang pananalig na matapat na kalakip ay pag-asa. Mapapatotohanan nyo, buhay ang Ama sa buhay nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tunay nga pong buhay at tapat ang Diyos. Mula kay Marcos, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga lagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang salita ay makapangyarihan. At ang kapangyarihan na iyon ay hindi sa tao nagmula. Kaya't maliwanag na ang pananampalataya at pananalig ng tao ay nakapagpapagaling, nakapagpapabago ng isip, nakapagpapabago ng kalooban. Kung matibay ang pananalig ng tao, hindi nagdaraan ang init ng ulo at di magdaraan ang sama ng loob kahit kanino.
lalong hindi rin panghihinaan ng loob at hindi mawawala ng pag-asa, sapagkat matibay na pinananaligan niya ang napaka-imposible kayang gawing posible ng Ama sa pangalang Jesus na anak na binaba niya. Daratal pa kaya ang kaguluhan at kalituhan kung wala ng pagnanasa sa mabilis na pamamaraan, kung wala ng pag-iimbot sa maling paraan, kung wala ng gugusto sa kasamaan. Ngunit, paano ang magsisisi kung walang kasalanan? Paano magbabalik loob kung hindi nalayo at nawalay? Kaya't ang lahat ay kapahintulutang mangyari, ngunit kay papalad ng mga nakasumpong ng liwanag at nakapanahan sa mabuti at gumusto sa kabutihan. Naligaw man sa unang buhay, nang natama naman ay naging ganap. At nang naitumpak ang buhay, sila rin ang nagliwanag, nakaunawa at tuwirang nasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano baga ang ibig kong ituran, mga minamahal? Kung sadyang naniniwala at nagtitiwala ang tao na may Diyos na dakila at tapat totoo ang ginagawa, hindi nga kaya matutong magbata, maghintay at magsabuhay ng mga salita niya? Sapagkat ang mga pinagdaraanan ay kaakibat sa buhay iyan. Subalit sa kabila ng mga pinagdaraanan, ang matatag na pananalig siyang bubuhay ng pag-asa at siyang magpapasigla ng ligaya. Kaya't ang taong sumasa katauhan niya ay espiritong banal at hindi ang pagkatao lamang. Magagawang batahin ang pinagdaraanan, sapagkat ang pinagdaraanan iyaon ang nagpapatatag at nagpapatibay, habang dinadalisay ang sinuman, matutunawang magtimpi at makapasa sa kalooban ng Ama ay makapaghari sa katauhan ng bawat isa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Minsan, mahirap paniwalaan ang nagbago ka na. Mahirap tanggapin ng tao na ikay nagbagong buhay. Ngunit, mahirap man para sa iyo at mahirap man para sa kapwa mo, may Diyos na totoong saksi sa iyo. At ikaw naman mismong nagbago, ang makakadama sa sarili mo, sa ginagawa mong pakikipagtotoo kung ano na iba sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya maliwanag na tinanong ko sa Panginoon muli, Ama, sino nga ba naman ang gugusto sa ang kapwa niya'y sarap na sarap sa mga kinakain? Ikaw na nagpapakasakit ay di ka kakain ng gayon. Wala naman po, di ba? Ngunit alam niyo ba, habang hindi mo minimithi ang mga pagkain na yaon, dahil sa pagsunod mo at pagtalima mo sa kalooban ng Ama, lalo namang binibigay niya sa iyo. Subukan niyo po. Magkakaiba man tayo ng pananaw, magkakaiba man tayo ng gampanin, magkakaiba man tayo ng panuntunan, ngunit kung iisa tayo sa pananalig at pananampalataya at iisang pandama at pag-iisip, mapapatotohanan ng Ama, siya'y may ginagawa sa panahon noon, panahon ngayon, at sa daratal pang panahon, na walang pagkabula ang kanyang salita. Ang lahat ay napapagaan niya sa nais niyang pagaanin, ngunit
bumibigat ang dalahin at pasanin, ayon na rin sa taong nagdadala niyan. Sumayin niyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tingnan niyo po, kung pagninilayan niyo, yung mga binabalitang lindol, laging sinasabi ng tao, nakakatakot, ganun-ganun. Talaga po, kapag nagbilang tao ka, matatakot ka, di ba? Ngunit, ano man ang hadlang ng tao, walang makakahadlang kapag ginusto ng Ama. Ano po makakahadlang lang dyan? Pagbabago ng tao, paninikluhod. Balikan niyo po ang istorya ni Jonas kung paano siya sinugo sa Ninibe. Pinabalaan ng Ama ang mga taga Ninibe na magbagong buhay. Magbalik loob sa kanya, mangagsisi upang di niya tuparin. Hindi niya gawin na wasakin ng Ninibe. Di ba't ang lindol ay nakapagwawasak din? At yan ang pamamaraan, ngunit nakakalungkot po. Gusto ng tao, maalis siya sa kapahamakan, ayaw naman lumisya sa kasalanan. Gusto ng tao, huwag matuloy ang ganun at ganyan, ayaw namang mga bago. Kahirap talaga, ano po? Kaya kapag inisip mong mahirap, kapag may sumagot sa iyo na, di ikaw nang magaling. Ang kaya mo, hindi ko kaya. Ang ginawa mo, hindi ko magagawa. Para mo nang sinabing, ang Diyos ko'y hindi mo Diyos. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung tunay kang maka-Diyos at ang Diyos mismo ang nasa sayo, alam mo kung paano nagbago ang kapwa mo, magagawa mo ring magbago dahil siya na mismo ang tinanggap mo. Dahil kung sarili mo, hindi mo kayang baguhin. Kaya lang nakapagbabago ang tao, may Diyos na nagpapabago. At kailangan lamang tanggapin siya para magbago. Buhay ba ang Diyos? Nakakatuwa naman ang alay na yan. Oh. Sa kaduluduluhan, tatatlo na lang piraso. Kaninang hain, iyon lang. Nadagdagan ng mga sopas na ito. Sumunod na ito. Yung bulaklak, eto pa. Naku, salamat sa mga handog na ito. Ang tanong, lingkod ka ba? Lagi ka na lang bang bigo? Lagi ka na lang bang nasisipayo? Lagi ka na lang bang magdurusa? Lagi ka na lang bang mahihirapan? Lagi na lang ba ikaw luluha? Lagi na lang ba ikaw'y gugutumin? Lagi na lang bang ikaw'y kukulangin? Wala nang maglilingkod. Bakit may maglilingkod pa? Kaya ka naglilingkod para makilala mo ang Diyos na makatitighaw sa iyong hirap at upang ikaw'y ginimaynawa. Tama ba? Kaya ka naglilingkod ng tapat para ikaw'y mahango niya sa dusa't hilahil. Hindi nababago ang dusa't hilahil mo. Sino pinaglilingkuran mo? May maglilingkod pa ba? Napapatotohanan ng Diyos Ama ang totoong salita niya kapag nakipagtotoo rin sa gawa ang tao. Buhay ba ang Diyos? Ngunit sa salita lang, hindi pwede napakita niya. Kailangan may gawa. Halimbawa, sinabi niya, anak, magtibay ka lamang. Magbata ka lamang. Gawin mo yung tama. Sumunod ka lamang. Pakikita ko sa iyo kung sino akong nagsalita. Ayaw mong gawin. May pasubali siya. Gusto mo lang makita, ayaw mo namang gawin, ayaw mong tuparin. Sino sinunod mo? Sarili mo, hindi siya. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kapag sinabi niya at sumunod ka, huwag ka nang mag-alinlangan. Manalig ka na may magagawang mabuti siya. O, tingnan mo nga yung batang iyan.
Parang kailan lang sanggol na hihiga-higa. Ngayon, marunong na ring humingi at kumuha. Ganun lang yung wala pang kamuwangan sa pananampalataya. Sa unay, wala siyang kamuwang-muwang kung paano ang gagawin niyang mabuti, kung paano siya lalapit at magpapakatotoo. Ngunit umuusad ang panahon dahil inaaruga siya ng ama at kinakalinga siya, nadarama naman itong anak niya. Isang araw, nang humingi siya, o sige anak, eto na. Buhay ba ang ama? Sino nga ba ang taong magbibigkas ng ganito? Kung tao lamang walang patotoo at di magpapatotoo sapagkat walang nangyayari sa kanya bilang tao. Ngunit ang nagpapatotoo, ang mga espiritu ng katotohanan na mula sa ama at anak, na iisa sa pinag-isa sa bilang tatlo na persona. Kaya pag nilayan nyo, so, halimbawa, lagi ka na lang bang ting mag-aalaga ng baboy na mamatay? Kamalas mo naman. Kung may pagtitiwala ka sa Ama at may kaparaanan kang gagawin na susuko mo at ibibigay sa Kanya, may pamamaraan din siya sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kapag nagtanim ka ba ng halaman, lagi na lang mamamatay, hindi ka na makabubuhay. Hindi naman ikaw ang bumubuhay. Ang Ama, magtanim ka pa rin ng magtanim, sapagkat hindi ka nga nakabubuhay. Ang pagtatanim mo na namatay, siya ang may kaloobang mamatay. Ngayon, patuloy kang nagtitiwala sa Kanya, loloobin bang mamamatay ka, patay ang halaman mo? At di ka nakapagbunga ng halaman. Mga minamahal, isang pagninilay. Kaya lang makakasuko ka kung wala kang pandama. Kaya lang sumusuko ka kung di ka masaya. Ngunit kung nadama mo ang Ama at sumaya ka, makalalaban ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat nakilala mo siya, may ginagawa siya sa iyo. Makikilala mo siya habang nabubuhay ka dahil may ginagawa siya sa iyo. Pasubali may ginagawa sa iyo. Araw-araw, maging gabi man sa iyo. Kaya, makikilala mo siya, ayon din sa iyo. Hindi ayon sa kapwa mo, hindi ayon kahit kanino, ayon din sa iyo. Kapag nakita mo ang mabubuting ginagawa niya sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Walang pinagkaiba sa karagatan. May low tide, may high tide. Pag high tide, umaabot hanggang dalampasigan. Pag low tide, napakalawak ng tigang. Ganyan din ang buhay. May tagtuyot at may pananagana. Ngunit kung wala kang paniniwala, tamad ka pa, sadyang hindi na mababago ang katigangan mo. Bukod sa tamad ka, wala ka pang tiwala sa Diyos mo, paanat-anat, paunat-unat, paata-ata ka, wala kang mapapala. Buhay ba ang Ama? Ngunit habang nabubuhay ka, kumilos ka, manalig ka, magtiwala ka, umasa ka, may maiiba. May maiiba. May naiba sa buhay ng anak ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga sinabi niyang, ako ang pag-asa, ako ang pag-asa, sa buhay ay ligaya, sa piling mo, Ama, wala nang lumbay pa, tanging sa'yo lamang ang lakas at tibay. Sa'yo ko lamang alay ang buhay. Ano man ang gawin ko, ikaw pa rin, o Ama ko, ang nakababatid nito
Sa buhay ko, tanging ikaw lamang ang siyang ligaya ko. Kung ika'y di wawalay, magtatagumpay. Sa'yo ang ligaya, sa'yo lamang aking Ama. Ikaw ang pag-asa, ang buhay ay sumisigla sa piling mo, Ama, kay sarap sa tuwina. Tanging ikaw lamang ang galak at tibay, tanging sa'yo lamang liwanag nakakamtan, tanging sa'yo lamang, o Amang mapagmahal, wala kang kapantay kailanman. Ikaw ang ligaya, sa tuwina'y inaasahan, huwag ka nang mawala, sa puso ko'y manahan. Iliwanag mo yaong ilawa sa mga nadidimla, ibigay mong tuwira, ipasilay mo, Ama, ang kaningningan mo, upang mapagharian isip at kalooban. Ika'y mangibabaw at wag nang maparang, o aking Ama, tanging ikaw ang buhay, wag nang mawalay pa sa piling mo. O aking Ama, ikaw ang siyang tanging buhay, sa piling mo ay kay saya, sa piling mo ay kay saya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoong totoo, sa piling ng Ama ay kay saya. Oh, Angel, pamigay mo. Sige, yan ang angel ng buhay. Dahil buhay ang Ama, sa piling mo kay ligaya. Ah, sumyot siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maligaya ba kayo? May pag-asa ba kayo? Tunay nga, ang pag-asa'y di nawawala. Ngunit kapag pinatay mo yung saya mo, patay na rin ang pag-asa. Buhay ba ang Diyos? Subalit, patuloy mong buhayin ang pag-asa, mabubuhay din ang ligaya. Lahat naman napapadaan ng Ama sa mabuti. Lahat naman maaring padaanin sa mabuti. Lahat naman may kaparaanan sa mabuti. Kapag hinintay ang mabuti at ginawa ang mabuti, walang hindi liligaya. Buhay ba ang Ama? Tama ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dahil totoo ang Ama, totoong totoo siya. Totoong totoo talaga siya. Mahirap na masarap ang lingkod. Ano? Sa mga lubos ang tiwala sa iyo, kaya ka.
napapasaya mo sila, napapaligaya mo. Sa mga hindi totoo ang pagtitiwala sa iyo at may pag-aalinlangan, nakalulumbay. Tama ba? Ikaw na nagpapakatotoo, pilit mong ginagawa ang katotohanan. Pilit kang nagpapakatapat kanino man. Ngunit sadyang ganyan ang buhay dito sa lupa. May totoo, mayroong hindi. May tapat, mayroong hindi. Kaya mahirap. Mahirap. May nagsasakripisyo, mayroong nagpaparusa sa tao. Buhay ba nga ma? Napakahirap, sadyang mahirap. Kapag inisip mo lang, mahirap. Kapag inisip mo magbago, mahirap. Gawin mo, madali. Buhay ba nga ma? Bakit siya doon? Mahirap. Ngunit kapag wala kang puhunan, mahirap magnegosyo, no? Ganon din ang pananampalataya. Kung wala kang puhunan na pag-asa, mahirap magbago ka. Buhay ba nga ma? Walang pinagkaiba sa negosyante yan eh. Paano ka pang makakabawi wala ka ng puhunan? Kasi umasa ka lang doon sa puhunan mo, wala kang pag-asa sa Diyos mo, di ba? Ganyan din sa pananampalataya. Kung ang puhunan mo ay wala kang lakas ng pananalig, wala kang lakas ng pananampalataya, wala, patay ang pag-asa mo. Katulad din ng isang negosyanteng wala nang maibabangon dahil ang pag-asa niya, yung pera niya lang. Wala siyang pag-asa sa Diyos. Buhay ba nga ma? Buhay ba ang Ama? Papunta na naman. Kabilis ng panahon. Ano po? Ano ng petsa ngayon? Mayo na. Mayo 27. Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre. Naku, kabilis ng panahon. Ano po? Samantalahin ang buhay. Yung pinahihiram na buhay, samantalahin. Oo nga naman, ba't di kayo magpakatalino? Sige nga po, hahamunin ko kayo. Bakit nga ba hindi kayo magpakatalino? Alam nyo ba kung kailan kayo mamamatay? Kung gugugulin nyo yung isip nyo sa maghapon sa kakaisip, nagalit kayo, nalungkot kayo, nagdamdam kayo, sinasayang nyo yung araw nyo. Dapat bawat araw na nabubuhay kayo, ang madama nyo'y ligaya, saya, hindi lungkot, galit, puot, hinanakit. Sapagkat kung mahal nyo ang sarili nyo, magpakasaya kayo dahil di nyo alam kung kailan kayo mamamatay. Buhay ba ang Diyos? Paano po kaming sasaya po kung wala nga kaming pera? Pera nga ba ang nakapagpapasaya lamang? Ano ang pangunahing nakapagpapasaya sa pamilya pag maligaya ka sa pamilya mo? Para ka ng mayaman. Tama ba? Kapag nagkaroon ka ng asawang mabait, nagkaroon ka mga anak na mabait, mga manugang na mababait, mga apong mababait, isang kayamanan. Ngunit saan tambak man ang kayamanan mo? Kung di kayo magkasundo-sundo, para kayong hunghag ang buhay. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Masasabi mong, ano bang silbi niyan? Ba't di tayo mapatag? Ba't di tayo masyan? Ba't di tayo naging panatag?
laging may kaguluhan. Hindi ba gayon? Kaya ibinibigay ng Ama ang kapanatagan. Binibigay ng Ama ang kalayaan. Binibigay din ng Ama ang liwanag upang ang bawat araw, ang pagkakaisa, pagkakasundo, pagmamahalan ang naroroon at walang maging. Yan ang tunay na kasiyahan at kagalakan. Yaong masaya, payapa, o sulong, marami man kayong pera, kundi naman kayo payapa, kundi kayo panatag. Maligaya ba kayo? Masaya ba kayo? Bakit may mga taong naipagpapalit ang bagay sa pagmamahal? Huwag niyong ipanaig ang anuman sa pagmamahal sa kapatid, sa pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa asawa, sa bagay pinagpapalit, sa salapi pinagpapalit. Iiwanan lahat yan. Ngunit ang maganda at matibay na pagmamahalan ay naririyan. Maligaya ang buhay. Buhay ba nga ma? At siyaon ang dapat na maganap sa buhay ng tao. Kumisan kayod ng kayod, kayod ng kayod, kayod nigi, kayod, 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 dahil gustong gumanda, umasenso ang buhay. Maraming nagaganap na ganyan. Kayod, 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 walang katigil-tigil sa pagkayod ng magkasakit na kayod. Patay ang kinayod. Buhay ba nga ma? Mayroon bang mali sa sinasabi? Totoo lahat na nangyayari. Kayod, kayod, kayod. Puro kayod, ayaw tulak, ayaw tumulak. Kayod, kabig, kabig ng magkasakit ang lahat ng kinayod sa sakit. Nagpunta. Anong napala? Pagod ng katawan, hirap ng kalooban, hirap ng kaisipan. Walang kasiyahan. Samantalahin nyo ang lakas nyo. Magpakaligaya kayo, sabi nga ng Ama. Ligayang di magkakasala kayo. Ligayang di malilisya kayo. Ligayang hindi kayo mawawalay sa Kanya. Maari pala yaon kung patag ang isip mo sa maghapon, kung patag ang loob mo sa maghapon, at patag ka pa rin hanggang gabi. Pwede ka palang sumaya, hindi sa pera, hindi sa bagay, kundi sa Ama, sa Espiritu niya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, naway pagnilayan nyo. Ang iba may pera na, malungkot pa, magulo pa, may pera na. Pag nagkasakit, kakalungkot lalo. Di ba ga? Mga minamahal, kaya nga tinuturo ng Ama ang pamamaraan kung paano liligaya, kung paano sasaya, kung paano papayapa, kung paano makatitighaw. Ngunit ayaw ng tao ang turo niya. Anong gusto nila? Ang gusto nila yung sariling talino nila, sariling gusto nila, sariling kalooban. Kung susunod lamang, walang mapapariwara. Ang hirap dito sa lupa, pag may kakayahan ka, tinitingala ka. Pag mahirap ka, tinatalikuran ka. Ngunit ang Ama, hindi gagawin sa iyo yan. Lumapit ka, haharapin ka niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung wala nang magawa ka, mahirap ka talaga, may lapitan mo, may pagbabagong gagawin siya. Kaya lamang hindi magic. Ibubuhos niya yung pera, babagsak niya sa'yo, pupulutin mo na lang, bibilang ka na lang. Hindi gayon. Hanapin mo rin ang paraan. At kung siya'y hindi mo iniwalayan, tuturo niya ang daan para ito'y kamtan. Buhay ba nga ma? Na hindi ka magpapakahirap. Kayod marino, walang katapusan. Hingal kabayo, walang hangganan. Pagkatapos, patay ka rin naman.
Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Matuto kayong maging matalino. Kung mahal nyo ang sarili nyo, pahalagahan nyo ang buhay. Huwag nyo gugulin sa kakaisip ng kung ano-ano. Gugulin nyo sa maganda at mabuti nang makinabang din kayo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng ligaya at kapayapaan kayo. Manaigyang liwanag at maghari sa inyo yung pag-asang totoo. At di takot pag-alinlangan, kayod ng kayod kayo. Pagdakat binilang mo, kulang pa rin pala ito. Hanapin mong Ama, ang kulang ay pupunoy niya. Ang labis ay kakalusin niya. Ang mali tatama niya. Liligaya ka tao dahil mahal na mahal ka niya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Minamahal, napakabuti ng Panginoon, ano? Kapag nasumpungan mo ang Panginoon, marami kang pinagdaraanan at mga pinagdaanan at pagdadaanan pa. Subalit, ang mga pinagdaraanan mo na yan ay parang hangin na nararamdaman mo. Humangin lang, lumagpas, hindi mo nahawakan, dinanahan. At sabi nga, para hindi ka nalulumbay, nagagalit, nagdaramdam ang nakaraan na. Kung masama, kaligtaan. Kung mabuti, balik-balikan sa isipan ng makpagsaya at magdulot ng ligaya. Ngunit kung hindi, itakwil mo na ang nakaraan mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At yan palang pinakamasarap, isipin mo ang Diyos. Sapagkat habang iniisip mo siya, nalulugod siya sa'yo, natutuwa siya sa'yo, inaaliw ka niya, di mo alam, tapos na pala maghapon, gabi na naman, umaga na naman. Magandang umaga sa gabing ito. Humayo kayong may galak sa puso nyo. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo.